Para sa akin, harder. Anong harder? Harder. Oo. I-adjust ko muna ang mic ko kasi Uy, tumalon. lumundag. Di mo alam kung magja-jogging siya or ano. Buisit. So what is up, guys? Welcome back to another episode here in Zompod Box, the Zamboanga Podcast. Episode. Let's go. Oh, Let's go. direct sumasayaw. So first of all, maraming salamat sa Chill in the Sky Cafe dito po sa Sky Valley. Yes. Tama, sa Sky Valley Ganda nga. dito, no? Oh, Sa itaas ng... sa itaas ng bundok. Hindi. Sa Dulyan. 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 Upper Dulyan. Upper Dulyan. Upper Dulyan, So, Paso Nangka. Ayun. So, So, mga 30 minutes from from Pasunangka. Grassland. Oh, Ayan, yeah. yun. Pero 2 hours pag inintay ka. Joke lang. Guilty. Ito yung coffee nila. Ayan, Mhm. meron silang Yes. coffee. Actually, kakakain lang namin. Kumain kami ng pizza, Busog ka. shawarma, Yes. and ano pa yun? Burger. Burger. Fries. Yun. Kasi alam niya naman pag may pagkain dito sa harapan, nadidistract kami. So, ang ginawa namin ngayon, kumain muna kami Oo. bago kami mag-start. Kung gusto nyo pumunta mag-relax dito, mag-chill, sakto talaga yung pangalan, Chill in the Sky Cafe. Kasi malapit ka na sa sky. Oh, yan o. Bilang na lang talaga. Parang makikita, madadaan na talaga. Makikita mo na Oh. si Papa Chi. Oh, hindi. Kaya din siguro nakaputi itong dalawa. Dalawa yung page nila no? Chill in the Sky Cafe, yung isang page nila. And yung isa naman is yung Sky Valley Cafe. Park. Park pala, Ayan, sorry. Sky Valley Park. So you can follow them on their Facebook. Ipapakita lang namin. And papakita lang namin. At papakita namin. At ipapakita namin. At wait guys, at ipapakita Kita namin. Yon. Again, kung gusto nyo mag-relax, ayusin yung mga Sarili niyo. ayusin yung sarili nyo. Gusto nyo mawala sa kaingayan sa Ng sa syudad. Sa baba. Ng syudad. Yan buong Sambuanga yan eh. Kitang-kita. Ang hinhin naman ng intro mo, bro. Oo, kasi connected talaga to ngayon yung intro, natin. Sa topic. Mahinhin. Medyo mahinhin talaga tayo ngayon. Yan. So, for this episode, pag-uusapan po natin is about mental health. Hindi to typical eh. Parang Hindi, typical siya. typical ba Kasi, ito? kasi madaming Hindi, tao. hindi siya typical. Hindi siya common sa mga tao. In what way hindi common? Hindi, parang kasi, parang hindi nila tinitake serious ang mental health. Okay. Yun. So, some of them will, like, parang, hindi, okay lang yan. Di ba? Ganyan lang yan. Dadaan lang yan. Mm. Oo. I-adjust ko muna ang mic ko kasi, Uy, tumalon. lumundag. Lumundag. It's Wait lang. me, Mario. So, yun. Ganda din ng topic natin, mental health, since May is Oo, kasi actually may mental mga talaga. followers tayo na nag-aantay, especially Ah. one of our good listener and watcher talaga sa mga episode natin is si DJ Chen. DJ Chin. Yes. Hi, DJ Hello Chin. sa'yo, DJ Chin. Hello. Yun. Let's get into our first question sa ating topic. Hope may matutunan kayo sa mga
Teacher, namin. ikaw ba yan? May matutunan kayo sa mga namin, mga own experience and own understanding sa mga question na 'to. So, first question is, how do you think Filipino culture shapes the way we view mental health? And why do you think many Filipinos still hesitate to seek professional help for mental health issues? So, how I think Filipino culture shares the views of mental health siguro kasi kung ibabase natin yung paano ba i-handle ng mga Pilipino, when it comes to mental health siguro ano siya hindi talaga natin makikita sa mga matatanda na naging stress sila in particular ways katulad ng paano nila i-raise kasi to be honest natin 'no, kapag sinasabi natin, ah kung puwede ba nating itanong sa mga magulang natin o sa mga Mm. lolo natin, never kasi natin 'to tinapik sa kanila, eh. Kasi Mm. yung tinatopic nila sa'tin is more on fun side or ano yun ba Ano ano bang nakakatuwa pinagdaanan dati? nila. Oo, 'pag Oo. sinabi nila, ah, "Alam niyo ba masuwerte nga kayo ngayon kasi Mm. nga yung paaralan niyo ano, tawag dito, semento na," like Oo, gano'n. parang Tapos yung mga topic nila, kaming ilang bundok yung kailangan oo, 'di naming ba? pagdaanan Most para most of the story parang oo, para gano'n talaga yung naririnig natin sa oo. mga parents natin dati. No, pero never nila sinabi yung stress word na yun Oo, or, ano ba yung right term para sabihin ko, ah, yung depression, oo, depression, oo. oo, Parang wala wala kang maririnig sa kanila na gano'n yung walang angal, oo, yung walang parang angal, siyempre gano'n talaga yung buhay nila buhay nila. dati, eh. Based 'to sa, yung sa family side ko din 'no, Mm, never naman nila tinapik sa'kin na yung pinagdaanan nila mm, sobrang hirap, eh, parang ayaw na nila gawin yung mga bagay na, ah, parang ano ba yung right term nito, yung parang kasi tayo I think masuwerte tayo in a way na parang parang mga small things na, daily lives natin parang hindi natin binibigyan ng parang kahalagahan. kahalagahan, oo, Mm, katulad ng yung may mga phone tayo ngayon. oo. Yung Tulad mga dati simpleng wala, oo, oo. dati Yung para nakakapunta tayo sa saan natin gusto kasi oo, dati iba, oo, ibang-iba talaga, 'di ba? oo, pagpunta mo sa ibang lugar tapos walang Kailangan mo ng pera. oo, pera din, gano'n. So, para sa akin i-generalize ko na lang yung culture, Filipino culture Mm, parang parang di mo siya actually makikita sa mga mukha nila kasi mm, mas inuuna nila yung ano ba yung outcome pagkatapos ng mga bagay na ginawa nila katulad ng pagsisikap nila sa pagpapalaki ng mga oo, magulang dun natin. tayo na-shape Oo, sa ano na dati. yun. Kasi hindi ko naman di na to be honest yung mga nanay ko hindi ko naman siya naririnig na sinabihan ako na stress siya sa trabaho siya, never. Okey, mm. Oo, kasi Okey. oo, kasi siyempre ano, tawag dito, never ko siya narinig na tawag dito, nung bata pa ako, yung Mm, nag-aaral pa ako, never ko siya marinig na nagreklamo siya, like napagod na siya. Oo, siguro mm. nandun yung pagod, pero yung sabihin niya sa harapan ko Kasi parang oo, parang, "Ano ba, bakit pa kayo maggalaw-galaw ganon kasi stress lang ako kasi saan ako mm, kukuha ng panggasto para sa inyo?" mm. Gano'n. Tapos never ko siya narinig gano'n kasi ang palagi ko lang naririnig sa kanya is, "Ganyan talaga ang buhay, Hmm. sige lang may time din na makakaahon tayo." 'Yan na palagi. Para yun yung nabu-view sa side mo is parang Oo, sa nare-reflect siya dun sa Filipino culture na parang oo. as a Filipino bawal tayo sumuko sa buhay, Oo, gano'n, eh, parang 'di ba? gano'n nga siya. Tapos as part sa mental health nila dati is parang we don't, parang alam mo yung hindi nila ina-acknowledge yung pagod Oo, or ina-acknowledge naman niya siguro hmm, sa pahinga lang, sa pahinga lang, tulog oo. Pero lang. dati kasi iba, Pero eh, yung kapag sinasabi sabi mo mo magsikap talaga, kung i-di-differentiate mo yung ngayon parang siyempre 'pag hindi ko naman nilalahat siguro mm, yung iba pag-uwi mo pa lang katulad ng generation natin ngayon pag-uwi mo pa lang mm, tapos itatanong sa'yo ng mga question yung asawa mo, mm. yung anak mo, "Ba't maya-maya nasa-stress pa ako sa trabaho?" Parang Oo, gano'n, parang gets niyo? gano'n. Dati Gano'n iba, eh, oo, walang dati gano'n, eh. siguro. Pag-uwi mo sa Maririnig mo lang bahay, dati, "Tara tulog muna ako kasi pagod ako." pagod, Gano'n, gano'n lang, wala kang oo. naririnig na parang word na stress kasi siguro Hmm, hindi talaga siya oo, correct, hindi talaga siya common dati. 'di ba? Siguro ngayon lang kasi Iba talaga yung effect dati, i-influence din oo, ng social media. social media. So, I think,
Yun yung para sa'kin Mm. and Why do you think sorry. Yun. sige So, why do you think many Filipino culture ito for second question dun sa first question. Na-connected kasi siya eh. So, why do you think many Filipinos still hesitate to seek professional help ito yung for mental issue? magandang question na gusto ko sabihin kasi iba kasi yung pananaw natin 'pag sinabi nating pumunta ka sa psychiatrist, eh. oo. Iisipin agad nila na parang Baliw. may problema ka sa Oo, baliw, pag-iisip, oo. gano'n. Parang sabi nila, "Bakit ko naman kailangan pumunta diyan, hindi naman ako Or nasisiraan ng" may sakit ka, ganun. Oo, Oo. siguro yun yung pagkaintindi siguro ng mga ibang matatanda kaya ayaw nilang magpapunta. Kasi first thing gastos. Mhm. Siyempre babayaran mo sila 'no, Oo. para siyempre di naman free yung Yung pagpunta sa sa ganyan psychiatrist. doktor pa sila. Professional Professional. psychiatrist. Hindi siya basta-basta na yung alam mo yung may "Tiyan problema ko." "Kaya mo yan, okey na." Oo. Parang gano'n ba? Hindi siya gano'n kasi tatanungin ka din talaga nila kung saan nagsimula, ano yung punot dulo, ano yung way mo para ma-ease mo yung gano'ng problema, umiinom ka ba ng alcohol or something, nagso-smoke ka ba ng sigarilyo, gano'n. In the way na parang hindi nila ina-acknowledge sa generation ng magulang pati ng lolo ko 'no, hindi nila ina-acknowledge yung gano'ng senaryo kasi baka magalit pa nga sila, eh. Mm. So yun yung ano ko, View. yung view ko or yung pagkaintindi ko sa question number 1. Based naman kasi sa experience ko, brother, may mga hindi naman siguro Filipino yung may gano'n mindset or culture, siguro. Based din siguro sa ibang lahi, mayroon Meron din. similarities, attributes pagdating sa mental health. Sabi nga ni brother Chan, yun yung parang mindset ng Elder generation. din sa generation. Siguro kung ano yung environment pinag-stay mo or yung guardian guardian mo, lola or parents mo, gano'n yung mindset nila is like, Madadala? ma-influence ka nila. So, tulad based sa answer ni brother Jan, pansin ko yung sa mother is very strong-minded. So, kaya si brother Jan, kahit anong problema, kahit tambakong problema, strong pa rin. Continuous pa rin yung buhay, eh. Di mo masabi. Although may setback talaga tayo kasi we are only Hindi naman tayo parang ano ba tawag, hindi naman tayo si Superman, eh, parang human lang tayo. Hindi, correction, hindi naman tayo si Batman. Oo, Kasi bahala na si Batman. As a Filipino, magsisimula talaga yung paghubog ng mindset mo diyan mismo sa bahay niyo. Tama. Exactly. So, pag ang environment mo or yung guardian or parent, kung sino yung nagga-guide sa'yo habang lumalaki, yun yung mag-i-influence sa mindset mo. Tulad kay brother Jan, ganyan. So, may kilala din ako, yung bahay nila, yung environment nila is magulo. Nare-reflect talaga doon sa paglaki ng tao, yung mindset, Tama. yung environment. Oo, totoo yan. So, nagiging fragile siya, yung mentality niya medyo emotional, padalos-dalos. Paano siya magsalita, 'di ba? Yes. Gano'n. And then, meron naman tao, wala dun yung guardian nila. So, yung paghubog ng mindset nila ay nakadepend kung sinong gusto nilang ma-influence or sino yung nag-i-influence sa kanila. Sinong gusto nilang kasama. Tulad nung mga bata or nung tao, yung parents nila is nagtatrabaho sa abroad. So, walang parang, although may guardian na sila sa bahay, pero iba talaga pag yung parents mo yung Nandyan. nag-aalaga sa'yo. So, May kumbaga may emotional support or yun talaga, kasi eh. kahit sabihin natin may kasama ka nga sa bahay, pero pag hindi yung parents mo, mafe-feel mo na alone ka. Tama. So, in that way, yung mindset mo nag-iiba. So, doon na nagkakaroon ng parang may paghina ng Or pagkukulang sa buhay mo, eh. yung nag-accumulate na yung mga sad problems tulad ng nabubuo yung depression, galit sa parents, issue sa mother, father, Anxiety. lahat na anxiety. Pag walang guardian. So, para sa akin, doon nahuhubog yung mindset ng Pilipino sa bahay. Sa bahay mismo mag-start. So, bakit sila parang, hindi naman sarcastic.
tawag, scarcity ba yung tawag nun? Ano, Yung parang nagiging first impression ng Pilipino pagdating sa pagpa-check-up ng mental health nila. Yung nga, isa siguro sa ano nila is magastos, financial problem. yeah. Yun nga na parang nagiging problema talaga eh. Pag magpapa-check-up, di talaga mawawala yung pera. Paano ka magpapa-check-up kung wala kang pera? Pera. Kung yun ang problema mo. Kung yun yung problema mo, nadagdagan ka pa ng problema eh. No? Alam mo anong tawag dyan? Ano? Double kill. Double kill. So, magiging double kill ka na. Oo. Wala, no choice. So, kailangan dibdibin. Tapos yung isa naman, nahilang dahil nga pag sinabing mental check-up, automatic parang nasisiraan ka na ng Ulo. ulo. Or parang Iniisip. nasisiraan ka na ng bait. Nagsisiraan ng bait, unstable, nagiging unstable ka na. So, yung parang first impression pagdating sa Baliw. check-up. Pero ngayon, dati naman yun. Pero sa tingin ko ngayon, parang hindi na. Hindi Ina-adapt na. na ng mga Oo. tao eh. Tsaka, Lalo na sa generation oo. natin. Naghahanap na tayo ng paraan para yung mental health natin is parang kahit dahan-dahan na i-improve and napaparelax na natin yung mga mind natin sa mga bagay na problemang dumadating na kaya naman i-solve, di ba? Meron kaya, meron naman hindi. Hindi, oo. Pero hopefully, kayanin nyo guys. Kasi yung mga challenges sa life na yan, once na na-overcome nyo, parang yan siyang part ng game. Magiging mission complete. May achievement yan. Agree ako kay Brother Z. Lalakas yung mindset nyo, may lesson kayo malalearn sa life. Tapos magiging proud kayo sa sarili nyo. Para sa akin naman, no, as a Filipino culture, kapag once naririnig natin yung mental health, iba talaga ang flow, especially sa mga parents or mga yung mga ito real talk to mga parents na kinalakihan nila na wala kaming pakialam kung ano yung nararamdaman mo. Ang importante, kailangan mong mabuhay, kailangan mong Kailangan nung kumayod. Wala kang choice. Hindi kasi alam the mentality of the Filipino, especially mga the old generation Filipinos is they don't give a shit about anything. Kung yun yung binigay na buhay para sa'yo, tanggapin mo yun, kainin mo yun, lunukin mo yun. Doon ka na sa sitwasyon na yun, anong gagawin mo? Wala. Hindi kundi kakainin mo lang. And as part of sa mga nakita ko mga old generation families, ganun yung nakikita ko. Sa strong. Ganun ka strong ang mentality nila. With this different generation of family, try nyo lang i-check nyo yung mga try nyo tanungin yung mga ano ba tawag dito, yung mga family members nyo na ano yung buhay na paano nila hinahandle yung problem dati and paano yung flow ng mentality nila. Anong for example, may problem na dumating, paano nyo hinahandle yun? Wala, pinag-uusapan namin. Tapos ang usapan, kung na-solve namin or hindi, continue pa rin kami sa buhay. Yun. As para sa akin, no, na-feel ko yung Filipino culture na na-shape ako. Yung the old ways na paano nila hinahandle yung mental health nila, paano nila sinosolve yung mga problems and the family na yung saan ako lumaki is family din na meron din yung ibang tao. Ganun siya ka-common yung family namin. Problem will come and go. And as a family namin, nahahandle namin yun ng ano, yung ano ba tawag dito? Nahahandle namin kahit namumroblema kami dun is after years, naso-solve lang naman din, 'di ba? Yun nga brother, tulad ng sinabi ko kanina, sa environment mo talaga magbe-base yung mindset mo. Sa environment talaga. Pag mag-isa ka, like wala kang family, yung manulungkot ka. Oo, tama. Ididibdib mo yung problema mo. So actually yun lang naman talaga yung ano ko sa paano ba na shape. So yun sa family lang talaga. Kung saan ka lumaki. Yan. Pag sasabihin mong may mental health problem ka or may problem ka sa
o depression, ganyan, Mm. is if magsisik ka ng advice, some of your friends or some your relatives, sorry, nabulol ako. Some of Mm. your relatives is parang bina-brush off lang talaga nila. Sabihin mo, "Ay, wag lang, wag ka na mag-ano," or meron iba hindi ka ite-take serious na, "Eh, mag-ano ka lang, matulog ka lang ng maaga. Itulog mo lang 'yan or magdasal ka lang," ganyan. Yun. Number one is nahe-hesitate talaga sila, is nahihiya sila. Second is yun na, yun nga sabi ni sino ba nagsasabi, si Jan o ikaw? Zidam? Sino yun Financial sa pera, problems? Oo. 'di ba, sa pera. Yun nahihiya, feel ko sa mga tao din talaga. Nahihiya sila na i-share yung ano nila, mental health nila. Mag-seek ng professional. Oo, yun. Pero brother, anong mas, ngayon kasi yung iba na-afford na nila mag-seek Oo. ng professional, pero sa mga wala naman ka-afford and gano'n nga yung ibang may mga tao talaga like Hindi bina-brush off ma-afford. nila yung Yun dun na pumapasok yung mga taong lumalaban sa buhay. Gano'n. Yung parang alam mo yung na kahit may problemang dadating, they will just parang they will eat that. mm. Parang kakainin na lang nila yun. And no need na siguro nila kailangan mag-seek ng professional or may pagsabi yung lahat ng mga problema nila kasi lahat ng mga tao ay may problema. Oo. So, mas okay kung may kaibigan ka or may kakilala ka or may parents ka understanding sa'yo na makikinig lang sa'yo without judging you. Tama, tama. Kahit di na sila magsabi ng advice, Oo. basta makinig lang sila. Kasi iba Nakikinig yun lang. kasi yung feeling 'pag ilalabas mo, ini-express mo yung Yung bigat ng problem, damdamin. yun, At saka tama. may Kasi after mo nakiki dun mag-express, parang yun nga gumagaan yung Pakiramdam. pakiramdam mo, yung Oo. isip mo parang nagke-cleanse dahil nga sinabi mo. Kahit small talks lang Mm. kasi parang malaking tulong na yun sa tao na yun na Yeah. nabibigyan mo ng time siya na makinig, Makinig. pakinggan siya sa mga problem niya or sa stories niya. Mm. Ayun. Actually kasi ako bilang napagdaanan ko din ganyang senaryo, tapos nagkaroon ako sa old work ko, nagkaroon ako ng, office mate na may anxiety siya. Hindi, kalimutan ko lang kung anong klaseng problema meron siya tapos Mm. sinasabi niya kasi sa magulang niya, sa kapatid niya, pati sa ibang katrabaho niya about yun na nga sa pinagdadaanan niya. Wala daw siyang nakakaintindi sa kanya kasi nga yun nga sinasabi sa kanya parang wala lang, mag-ano ka lang dasalan daw, yun na nga. Pero yung narinig niya na nagkaroon na nga ako ng gano'ng klaseng experience, sinabi niya sa'kin, puwede ko daw ba siya makipag-usap regarding daw sa kanya. Tapos, yun habang nagsasalita siya sa akin, 'di niya napapansin na tumutulo na yung luha niya. Kasi nga nagpapasalamat siya sa akin kasi at least kahit papaano may nakaka-relate sa Nakikinig sa kanya. senaryo sa yung pinagdadaanan niya. Kasi iba kasi yung feeling 'pag yung taong nakikinig sa'yo, napagdaanan din yung, bagay na kinakaharap mo ngayon. Kasi to be honest, lahat naman siguro ng tao may worst and bad experience regarding sa stress. Hindi lang dahil sa pera, sa family, anything. It could be triggered mental issue. So ang sa atin lang kasi kailangan, I think marunong lang tayong mag-seek for, help in terms of sino ba dapat makinig sa Kausapin, atin. Kasi to be honest, Oo. hindi naman natin lahat talaga puwede Ma-please. konsultuhin. Oo. Like example, Mm. kahit ng mga best friend natin kasi sa kanila happy-go-lucky lang, Kasi Tama. ayaw nila pag-usapan yung ganyang bagay kasi siyempre Parang pati sila negative yan sa kanila, di ba? oo, parang ano ba yan, dinagdag mo lang ako sa stress ng buhay mo, which is hindi gano'n dapat yung approach mo kapag may gano'ng klase kang kaibigan na pinagdadaanan. Dapat marunong ka makinig din. Oo, hindi lang basta marunong makinig, marunong, napagdaanan mo in some ways para at least ma-feel niya yung comfort ng, Tama. pag-explain niya ng pinagdadaanan niya. Mm. So yun yung best way para ma-cope up yung ano man yung stress or depression na meron ka sa sarili mo. Kasi useless kasi mag-share ka ng isang bagay tapos yung alam mo yung sinong pinag-share mo hindi niya naranasan yun, hindi siya makaka-relate kasi And wala siyang parang
Wala siyang Wala siyang basis kung ano ba kung yung ano ano yung gusto niyang i-share din na oo, experience niya rin sa gano'ng senaryo. oo, gano'n. Gano'n yung Tama. ano ko, sa'kin. Yun po yung ano namin, own understanding and explanation sa, question number 1. So, proceed tayo sa question number 2. Have you ever heard someone say, "Wala yan, dasal lang yan. It's nothing, just pray." When talking about mental struggle, what are your thoughts? Ito based on, own experience talaga 'to nangyari sa'kin. Way back 2018, may gig kasi kami ng mga barkada ko, ah, na tumugtog ako without, dun ko na-discover na na-damage yung tenga ko through drumming kasi naggi-gig kasi kami way back 2018, nagpa-practice kami. Tapos malapit ako sa drum set, tapos yung cymbals habang tumatagal, parang nafi-feel ko parang nana-numb yung right side ng tenga ko. Tapos for 2 hours na gano'n siya. Tapos paglabas ko sa studio, parang feeling ko wala akong naririnig sa right ear ko. Oo. Parang nag-numb siya tapos parang binalewala ko lang tapos ang naririnig ko lang is 24/7 na ganito for 4 months. Uy. Gano'n. Ang tawag dun is tinnitus, isa yung uri ng, disease. Hindi ko alam kung disease ba siya or something na nati-trigger na, correct me if I'm wrong, pero gano'n yung tawag sa kanya. Puwede siya ma-trigger in way na hindi lang sa drum set, basta, any loud noise like airplane or Mm. even speaker. Kasi, dun ko na-realize na na-damage ko na pala yung tenga ko tapos wala na akong magawa kasi pagtakay ko ng jeep parang wala akong naririnig sa right side ko tapos parang, "Ano ba 'to baka bukas baka mawawala na 'to." Kasi annoying kasi siya kasi habang natutulog ako di ako nakakatulog ng mabuti kasi naririnig ko pa rin siya. So, dun ko na-trigger na ako parang sabi ko, well, shit parang eto na nasira na yung tenga ko, di na ako makakatulog ng mabuti, madi-distract na ako." Hanggang dumating sa point na nagka-anxiety ako dahil dun. Tapos di ko napapansin na lahat ng mga ginagawa ko naaapektuhan na hindi na ako nakakapag-encode ng maayos sa trabaho ko. Yung paglagay ko ng tubig sa baso di ko alam nasosobrahan nagsi-spill out na pala. Tapos, yung kasama ko na-observe din na parang iba na yung ano ko, iba na yung Galaw. galaw ko kasi parang I want to fix my ears. Parang gusto kong puwede lang ibalik yung dating bago yung nangyari, eh. Ibabalik ko talaga kasi pero wala, andun na. Actually andito pa rin siya pero Oh, less na talaga. nandiyan pa rin. Yes, 'pag i-ano ko talaga ipisilin ko yung dalawang tenga ko naririnig ko siya dito. Kaya nga everytime naggi-gig kami ng mga barkada ko if ever may practice Mm. kami gumagamit ako ng earplugs. Dun na So, nakatulong naman talaga yung earplugs. sobra. Pero bago yun, ito na yung 1-2 combination yung stress ko, eh. Nasira yung tenga ko, dun that time din 2018 nasira yung mata ko. Na kailangan ko na mag-antipara. Dun, sunod-sunod yun. Dun, yung taon na yun, dun ako parang na-stress kasi Wait lang, para sa hindi nakakaalam yung antipara, eyeglass. eyeglass yun. Yun. Yun na. Tapos parang feeling ko lang, hindi na ako makakatrabaho ng ganito kasi nadi-distract kasi ako, eh. Alam mo yun, parang isipin mo 'to, may parang may mosquito na umaaligid sa tenga mo 24/7 walang tigil lang gano'n, nadi-distract ka talaga. Nakadikit lang talaga. So, wala, parang sinabi ko parang tinanggap ko na lang siya. Tinanggap ko na lang siya kasi wala na akong magagawa, eh. After nun for 4 months tapos pagka after nun nasira din yung mata ko tapos parang habang naglalakad ako parang ano bang naramdaman ko, ano bang ginawa kong Mali. mali para maging ganito yung katawan ko, gano'n ba? Tapos wala na, umiyak na ako, di ko na alam gawin ko. Tapos, dun ko din na-discover na nagpa-check-up ako na mababa yung beat ng heartbeat ko. Hala. Totoo, grabe. Yun nga, Hanggang ngayon? yes. Actually, gano'n talaga since bata ako kaya hindi ako masyadong 'pag tumatakbo ako hindi ako puwedeng Matagal or mapagod. matagal kasi sumasakit yung heart. Mm. Yun yung nagti-trigger na parang may limit lang ako everytime tumatakbo ako, gano'n. Ta's yun na, na-realize ko na parang ito na pala yung sinasabi nilang stress or may level kasi yan, eh, stress, depression at anxiety. Yung anxiety talaga yun, to be honest, 'pag hindi mo siya kayang kontrolin, kakainin ka talaga ng buhay. Oo. Kakainin ka talaga, wala, wala siyang no escape siya, eh.
no escape talaga 'pag hindi mo kayang Kontrolin, i-handle. oo, i-handle. Sobrang daming nagbago after that. Yung mga napapanood ko about stress na mas na-understand ko sila ngayon kasi nga hindi siya biro. Siguro para sa iba, ito, to be honest, swerte yung mga taong hindi nakakaranas ng gano'ng klaseng experience. Kasi you can live your life into to fullest, eh. Mm. Wala kang distraction, okey yung buhay mo, okey yung health mo, good for you. Pero yung mga I really respect sa mga taong nagkaroon ng anxiety tapos alam mo ganito paano ko 'di ko siya alam kung paano explain. Ganito siya, para kang si Naruto na may kyuubi sa loob ng katawan mo, Hindi parang mo gano'n siya. oo, So, naka-lock. paano mo yun siya ngayon kokontrolin? Siyempre kokontrolin mo siya, dapat mo siyang intindihin ano yung Ano ugali yung niya. ugali niya? Para siyang other side ko na parang sobrang hirap explain. Mahirap kasi explain, eh. Basta mafe-feel mo talaga. Tapos ang ginawa ko lang that time siguro walang sinong may shinare ako na sa isang tao pero yun na nga sinabi sa'kin, "Wala lang yan, tulog lang yan," gano'n. Ang ginawa ko that time uminom lang every time na May ano talaga, may tao to be talaga honest na nagkakaroon din ako ng, panic attack. oo, Ang ginagawa ko that time, uminom lang ako ng maligamgam na tubig, tapos nag-take din ako ng Powercell, tapos nakinig ako ng isang particular song na nag-help sa akin para para gumaling. mag-relax, Para hindi siya relax, Meron para talaga gumaling ako. ganyan 'no. gumaling. Itong isang kanta na 'to, ito talaga based on sa lyrics, ewan ko guys, pero tingnan yung lyrics nito, masyado siyang into depression siya. Ang title nito is Sweating Bullets by Megadeth. Kasi yung lyrics niya sobrang Deep? deep. Oo. Yung lyrics to, bigyan kita ng lyrics to, "This is me, meet the real me." Parang yun yung dark side Malalim. mo. Basta pakinggan niyo yung lyrics, sobrang deep niya. Every time pinapakinggan ko siya, nafi-feel ko sa sarili ko, at least hindi lang ako yung nakakaramdam ng ganito, meron pa. Hanggang sa gumaling ako. At that time na 'pag umabot ng December 2018, dun ako medyo gumaling. To be honest, yung na-feel ko na parang safe na yung mental problem ko, na masaya ako sa outcome. Kasi akala ko kasi no escape na talaga, eh. Pero if you deep dive into yourself, into your thoughts, and understand who you are, magkakaroon ka talaga ng linaw kung bakit nangyari yun sa'yo at bakit kailangan mong gumaling in terms of mental health. Kasi part talaga yan ng pagiging tao. Tayo, Oo. 'di ba 'no? Kasi siyempre hindi talaga natin yan maiiwasan. Nandun Yun talaga yun. talaga, nakadikit na talaga yun, eh. Yun. Pero Every one of us pero para naman sa'yo, ano masasabi mo, sa mga tao yung nagsasabi na parang, "Wala lang yan, ganun lang yan," ano? ito, magiging real, magiging totoo lang ako. Paano ko ba explain? Sige lang, siguro hindi mo pa Naranasan di to. mo pa di mo pa ma-understand yung meaning na anxiety, depression, stress, hangga't di mo siya nasusubukan. Pero may isa akong kakilala na Nagsabi ng ganun. yun, tapos siya mismo nagkaroon ng ganong Problem. problem. To be honest, mararanasan mo siya on the point na parang kapag may nakikita kang something sa social media, one thing din na nati-trigger ka kasi 'pag nasa social media ka tapos ano ba yung takbo ng buhay mo ngayon, paminsan kasi nakukumpara mo siya, eh. Mas nagkakaroon ka ng stress kung kailangan ko na ba din gawin itong gano'ng bagay kasi parang nale-left behind na ba ako? Sa mga bagay-bagay. Bagay ba gets niyo, Oo. parang gano'n. Yun Di ko parang nag-i-insecure ka na sa sarili mo, parang oo, gano'n. tapos yun, feeling ko yun talaga yung mati-trigger ka kasi siyempre lahat naman na tao nasa social media na ngayon. Pero yun na nga, may panahon para sa lahat ng bagay, either good or bad. I Tama. think yun yung ma-conclude ko. Either good or bad, may panahon talaga. Di Hindi natin masasabi na di niya mararanasan yung gano'ng bagay. Siyempre, yung level of experiences, hindi mo mako-compare yung page 1 sa page 100, eh. Yun. So, I think yun yung para sa akin Okey. in terms of that topic. Kasi masyado siyang sensitive, eh, 'pag hindi mo kayang kontrolin yung sarili mo na sabihin yung mga bagay na kung may nakakasakit ka na ba ng damdamin ng ibang tao, dun na din yung Tama. papasok, eh. So, yun yung para sa akin. Na-experience ko yun, may nagsabi sa'kin ng hindi naman sigurong wala lang yan, pero yung approach niya parang gano'n para sa'kin. 2021 parang yun yung pinaka-peak
ng challenge na nangyari sa buhay. Ayoko muna siya specific basta sabay-sabay siya lahat in Dumating. regarding sa family problem, Mm. educational, financial, tsaka that time kasi may in a relationship ako. So, sumabay din. So, lahat tambak. Tapos nagkaroon ng sobrang laking problema yun sa buhay ko. Alam yan ng mga closest friend ko, sila Gwen, sila. Tapos lumapit ako, hindi ko rin i-di-disclose kung sino nagsabi sa'kin ng ganyan. Nung nangyari yung problema na yun sa buhay ko, sa family ko, lumapit ako sa kanila, nagsabi ng ganito, and then humingi na rin ako ng tulong. At the end, parang di naman ako You take serious? i-take serious naman, pero at the end parang Parang wala lang. hindi naman siguro wala lang kasi parang pero parang approach ko kasi gano'n. Since nung natapos yung naglaylo yung problem na yun, ako lahat yung kumalaw. Mm. And ang advice sa'kin is pray lang, which is tama naman 'pag may And wala problema. naman masama, 'di ba? And yun dapat yung kailangan natin gawin. Oo, pray. 'Pag may problema tayo, mag-pray. If may blessing tayo, Mag-pray. 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 Pero iba't din kasi yung tulong galing sa tao. Totoo. So, yun nga, in conclusion, yun yung sinabi sa'kin. Expect ko may help na mag-give back sa'kin. So, wala. Doon siyempre sumakit yung damdamin ko kasi ini-expect Okay ko lang din. talaga na Salamat. tutulong sila. And that time kasi medyo childish pa ako nun. Nag-aaral pa ako. So yun, wala naman akong tulong na natanggap Sa mga sa mga tao sa na mga yun. expect is parang advice na lang yung sinabi iba, nila na oo. pray. Dati tinitake ko yun na parang ang sakit naman nila, ba't ganon? Ba't ganon? Ba't ganon lang? Pero ngayon, grateful ako. Kasi kung tinulungan ako nila dati, hindi ko ma-achieve kung anong meron ako ngayon Parang you take pagdating sa mindset and sa mga natutunan ko sa challenge sa buhay ko that time. So, sa akin siguro, based nga rin kay Brother Jan, 'pag may magsabi sa'yo ng wala lang yun, pray ka lang. Wag mo na lang ite-take kung magiging neutral ka na lang kasi Oo. isa sa rason is di pa nila na-experience Totoo. kaya nila parang nasasabi ng gano'n. Pero kausapin mo yung taong relate, iba yung approach nila sa'yo. Tama. Magiging willing sila tumulong, Oo. Iba yung bibigay sila ng parang Advice. effective Oo. advice kasi yun yung ginawa nila. Do's and don't. Tama. And then, 'pag may magsabi sa'yong pray ka lang, siyempre pray lang talaga. Then 'pag sinabi sa'yo, wala lang yan, ignore mo lang, wag mo na lang tanggapin yung advice na yun. Magfo-focus ka na lang sa solution sa problem mo. Kaysa sa problem ka mag-focus, di talaga magso-solve yung Oo. problema mo. So, yun yung na-experience ko sa may nagsabi sa akin ganun kung anong ginawa ko. So, dati, actually di ako naging neutral nga kasi nga childish pa ako noon. Parang masakit sa damdamin. Pero ngayon na-realize ko dapat maging neutral ka lang. And then, wag mong dibdibin yung mga advice nila. Kung yung hindi mo natanggap yung expected na sagot na sasabihin nila, okay lang. Malay natin. Del Monte. Inom Loko. drinking Del Monte kasi nasa Monte kami. Yun. Para naman sa akin, have you ever heard someone, yung wala lang yan, dasal lang yan. It's nothing, just pray. When talking about mental health or struggle, may mga friends talaga tayo na ganyan. Nasasabi nyo lang yan ngayon kasi hindi nyo pa naranasan yung anong problema ng tao na yun. And time will tell or dadating kayo sa point na hindi natin pinagdadasal na mangyari sa kanila. Pero time
meron talagang dadating sa buhay mo na May mapapasabi challenge. ano? May challenge. Meron talagang challenge. Alam mo yung parang mapapasabi ka talaga na ganito rin yung dating problem ng isa kong kasama na nag-seek advice sa'kin. Tapos Tama talaga. 'di ba? Oo. Dadating talaga yung point na yun. Tapos mapapasabi ka, sana hindi ko na lang siya tinawanan or hindi naman sa tinawanan or take serious. Hindi niya gi-take serious yung time na nag-seek advice yung friend mo or one of your relatives. Kasi ako, every time may nag-o-open up sa akin or every time lagi ko talaga sila tine-take serious when it comes to problem. And wala namang masama kung magse-share siya ng problem sa'yo. Alam mo, para sa akin 'no, eto talaga, most of us Filipino, major part is parang mas marunong tayong magbigay advice sa tao. Pero 'pag sa atin na yung problem, parang hindi natin alam, Hindi natin Mani-handle. naha-handle. Hindi So, natin ma-handle. hindi naha-handle yung problem. So, para sa'kin sa mga ganitong klaseng scenario, just give them small advice or something. Ano ba yung mas makakagaan ng loob nila? Wag niyo naman sabihin na, "Wala yan, itulog mo lang yan, idasal mo lang yan." It's okay na sabihin na idasal mo lang yan yung mga problem mo. So, much better na kung may mga taong nag-aano sa'yo is just give them time to share their problem. And ma-share ko lang 'no, trust me guys, 'pag pinakinggan niyo yung taong may problema or kahit anong problema pa man yan, hindi niyo alam anong porsiyento yung naitutulong niyo sa kanya. Nakakaano talaga, Oo. nakakabago talaga ng tao and Hindi naman nakakabago, at least pero nakakaano siya, tawag dito, nakakatulong. malaking tulong yun kasi hindi nasasayang yung laway niya sa ere, kasi alam niya may nakikinig sa kanya na Kahit seryoso. papaano, 'di ba? Oo. Kasi for example, ako nag-she-share ako sa ibang family or friends ko. Tapos hindi naman nila gina-take serious yung problem na yun or yung yung ina-advice nila, parang nonsense ba? So, kung ikaw sa point na dadating ka na gano'n, give them best advice or just give them time to i-share yung feelings na yun, and kung be listener lang, okey naman yun, wala namang problema kung makikinig ka lang sa kanila, and kung ano yung gusto mong sabihin na good advice, better talaga you just give them good and slight advice, ganun lang. And ito pa, may share lang ako. Please guys, if puwede sana, 'wag kayong, para sa akin yung mga may pinagdadaanan ng ganitong problema or sa stress, depression, 'wag, much better share it to the person You you know, trust. you can trust. 'Wag niyong ipo-post sa Facebook o social media. Alam mo, totoo yan diyan, Oo. Pag eto isa pa talaga, additional to that, babalik tayo sa social media topics. If may problem ka and feel mo na parang dun mo lang sa social media malalabas yung galit mo, magpo-post ka, It's wrong. it's wrong talaga. Yun, Kahit, masingit ko lang kayo guys, brothers. Kahit siguro mali talaga, pero parang na-understand ko yung point of view nila. Kung bakit sila nag-e-express sa social media is Kasi walang sa galit. nakikinig sa kanila. Walang nakikinig sa kanila, tama din man. Pero Although mali, oo, pero no choice kailangan nila mag-express. ng feelings. Kasi iba rin kasi 'pag hindi Kasi ka parang nagkaka-express, like based na talaga sa experience ko, yung Sige. kakilala ko kasi mm, hindi siya nag-express ng feelings sa social media kasi yun nga, mali, nakakahiya. Oo. Ginagawa niya kasi nagse-self-harm siya. oo. So, anong mas pipiliin natin, mag-post na lang or post na lang kaysa saktan yung sarili? Yung self-harm di ko na lang i-distinguish, Oo. pero alam niya naman yung idea. Oo. Pero ito yung maganda, may kanya-kanyang tayong perspective sa sa topic na 'to, sa explanation. Yun nga, sinasabi nga dito sa topic na 'to is
may kanya-kanya kaming, perspective sa mga Or opinion. opinion, tama, Mm. tama si Brother John. Sa mga ganitong klaseng scenario. Alam niyo, eto para naman kay Brother Z is if yung sa mga taong na wala ma-share na 'di ba, wala silang ma-share, dinadaan na lang nila sa pagpo-post sa Facebook. Hmm. Good thing naman yung para sa kanila kasi Oo. parang dun nila nalalabas yung galit nila, dun Mm. nila na-e-express yung mga feelings and ano ba Thoughts nila. hinanaing nila sa buhay, Oo. yun. Pero para naman sa'kin, eto perspective ko naman din talaga is much better na lang din na wag na lang i-post. Kasi most of the people will see the post, they will see ikaw parang Weak gusto mo lang side. weak side Weak yun, side. parang ikaw kung gusto mo i-share yun, malalaman ng mga ibang tao na ano yung problem mo Oo, or to be 'di honest. ba? Either money man, family problem, or And something. the side of that is kung sino makakakita ng post hindi naman talaga sila makakatulong, magre-react lang sila. Hala, sino kaya yung ganito, sino kaya yung gano'n? Pero I think sigurado ako yung mga listeners natin o yung mga viewers natin, magigets naman nila yung point. Yung point, oo. Do what make you comfortable. Oo, tama, Either tama. posting o social media, or wala, parang di mo na lang isi-share mo sa personal na tao, kaibigan mo. I think do what makes you comfortable na feeling mo makaka-help yun para i-ease yung pain or yung anxiety, depression, or stress na meron ka. Do what makes you feel comfortable and better at that moment na parang, ano ba dapat gawin? Ito ba o ito? Do what makes your heart, tawag dito? Feel at ease. Ease. Just to ease the pain. Kasi hindi kasi siya pwedeng magkaroon ng one way lang eh. You have to do it. In a different way. Yes. Different way. Kasi syempre pag one way lang, syempre magkakaroon talaga tayo ng isip parang tama ba 'tong taong Ginagawa. pinagtatanungan ko? Tama ba 'tong ginagawa ko? Shine-share ko yung post ko sa social media, gano'n. Either may do what makes you feel better. Hindi namin dini-discuss na parang ito yung gawin mo, ito yung dapat. Hindi kami gano'n dito kasi syempre different scenario sa mga tao na nangyayari sa buhay nila. Hindi mo siya pwedeng pilitin na ito yung right way. Do what make You comfortable. comfortable. Wala akong tawag English. Basta gawin niyo yung tama at nagiging komportable kayo doon. As long as hindi niyo sinasaktan yung sarili niyo. Yun talaga. Better. Yun talaga yung dapat yung iwasan kasi totoo sobrang hirap, pero if ever talaga sana naman wag niyo yung gawin sa sarili niyo kasi imbes na tulungan niyo yung sarili niyo, mas tinutulungan niyo pa yung sarili niyo na mas ginagawa niyong kawawa yung sarili niyo. Which is ayaw namin mangyari yun sa kaninong tao, no? Yun. What advice would you give to your younger self about mental health knowing what you know now? If I could go back To your younger self. to my past self, past me, way back 2018 siguro, wala akong advice na ibibigay sa kanya. Alam niyo kung bakit? Kasi alam niya sa sarili niya kung ano yung dapat gawin. At madi-discover niya yun sa mga araw na dadaan. Yun yung ko. Kasi advice siguro hindi ko talaga kailangan ng advice para sa sarili ko. Kasi kung Parang gusto mo lang hayaan na lang. hayaan mo lang kasi Matututo ka. doon mo kasi matutunan paano i-handle yung sarili mo eh. Tama. Katulad nga ng sabi ko kanina, each one of us has a dark side na pag nagkaroon tayo ng ganyan. Dark side means anxiety. Kasi yan yung parang hindi mo na alam anong gagawin. Oo, di ba? syempre. One thing, pag nagkaroon ka ng ganyan, parang hindi mo na siya hindi mo na siya makontrol eh. Siguro at that time, sabihin ko na lang sa kanya, parang do what makes you feel comfortable na lang din. Kasi naghanap lang din talaga ako ng way paano malabanan yung sarili ko. Ganun eh. Naalala ko pa dati nung nangyari sa akin, parang wala.
tingin lang ako sa mirror. Tapos that time, dami kong pimple, eye bags. Tapos nag-stress eating pa ako that time. Oh, ito pa, nag-stress eating pala ako. Naabutan mo yun siya, di ba? Nag-stress eating ako. Grabe, to be honest guys, hindi ko talaga ma-expect yung katawan ni Jan As ngayon in, sa katawan dati. yung taba ko, alam mo yung taba ng ano, ng Hindi siya stress. taba na normal na taba. Kasi iba yung taba ni Jan is maga. Maga yung maga. taba yung niya. Alam nyo, start breakfast. Tapos merienda, lunch, merienda, dinner, merienda, midnight snack. Repeat. Breakfast, merienda, lunch, merienda. Ganun. I think wala akong dapat i-advise sa sarili ko. Kasi I'm proud na ano ko, Ano yung nangyari sa'yo? na-handle ko yung kahit sobrang tagal, pero at least na pagtagumpayan ko yung Napagdaanan, no? napagdaanan ko na sobrang hirap. To be honest, there's a light in every dark way. You just need to discover and walk toward it. With yourself. Oo. Yun yung pinakamagandang Nangyari. hindi, yun yung pinakamagandang Advice. Sorry. Sorry. yun yung pinakamagandang experience. Parang gusot na nangyari sa buhay mo, parang nagkaroon siya ng linaw na na-discover mo yung paano yung ganito, paano yung ganyan. Ganyan, oo. Wala. Parang yun yung perspective ko sa akin. I think I don't need advice to my future self kasi kung makikita ko nag-advise sa akin yung future self, ibig sabihin, at that time, hindi ko talaga kaya. Ganon yung perspective ko. Happy ako na pinagdaanan ko hindi in the bad. Happy ako kasi Na-overcome mo. na-overcome yun. Kasi kapag may problema akong kinakaharap ngayon, parang hindi na siya same dati. Alam mo yun, parang may worse na napagdaanan ako eh. Wala, nothing. Kumbaga, for example, napagdaanan mo, napagdaanan to ni Brother Z, napagdaanan to ni John, is parang alam nyo na paano i-handle yung problem na yun. Yun yung best part dun. At that time, wala kang sinong pinagtanungan. Ikaw, sarili mo mismo, yung nag-fix. You need to stand up on your own. Ganun. Kahit mahirap, to be honest, sobrang hirap. Lalo na that time na parang di mo alam talaga kung saan, as in, di ka makakapag-isip ng mabuti, di mo alam kung tama ba yung ginagawa mo or mali. Basta you need to get up and do your thing. Kasi pag sumuko ka at that moment, wala na eh. Pero hindi pwede. Di mo dapat hayaan yung sarili mo na dahil lang sa ganung problema, susuko ka na. Sobrang mali nun. You need to get up kahit anong mangyari, get up. Kasi kahit alam mong 1% na lang yung chance you need to get up. Kasi yung 1% pwede pa yung mag-100 kung alam mong nakakatayo ka pa sa sarili mo. Totoo. Yun yung sa akin. Anong advice mo? Ang advice ko sa kanya ay wala din. Same kami ni Brother Jan. Kasi sa akin, life is about experience. Every stage kasi sa life natin, paiba-iba yung mindset natin, yung POV natin. Naranasan ko rin yan, yung a whole year na maging malungkot, maging sad boy, galit sa sarili, happy, grateful sa nag-happen sa year na yun, tapos laging binabalik-balikan yung past. Parang, naging emo ka sa late era. Nagtotoo. Every mga childish time ko pa ba, let's say, development stage, di pa nag-grow talaga. So ngayon, based nga sa mga turo ng life sa akin, na-realize ko, life is not about fun, life is not about sadness lang, life is all about experience. So lahat ng emotions, andito sa life, andito sa earth, ay dapat natin ma-experience. Inevitable experience. Kasi sa experience na yun doon tayo may natutunan. Is either bad or good. Basta at the end, may lesson tayo natutunan. So, wala akong ma-experience wala akong masabing advice. Ayokong guluhin growth process niya. Siguro ma-advise ko lang sa kanya mga financial advice. Like, bili ka ng maraming Bitcoin ng 2013. Dapat no? Mag-grind ka ng Pi ng 2021. Basta.
Grabe. Napag-intayan mo 'to sa swerte, sa 6 digit. Oo, yan yung mga Yun yung loto. mga dapat mong Mga loto i-advise. Yung mga number nakalabas yan. na number. Di Yun ba, lang brother, siguro, no? yun Yun, lang siguro yung masasabi para sa kanya. maging mayaman Oo, ka. ganun. Yun na lang. Magpayaman ka muna tsaka mo ayusin buhay mo. O yun lang sa akin, brother. Okay. Siya na yung bahala. Tama, may trust naman ako sa younger version. So, yun. Para naman sa akin, damn. Na-pressure ka. Hindi kasi ang dami ko talaga kasing pinagdaanan eh. Mm. Para sa akin. Dulyan. Ah. Dumaan ka sa dulyan. Tapos yung motor. Hirap Hirap na yung motor eh umakyat ng kanina. trisera. Hindi ko in-expect na ganun kasi sabi ni Jan eh. Pataas talaga yun. Akala ko parang normal, pataas lang. Iba Wala. pala yung taas pa. Ganun pala talaga. Awit So yun pagkatid mga. ganyan. Oo nga eh. Pa-zigzag. Pero sulit talaga guys. Again guys, pumunta kayo dito sa Chill in the Sky Cafe. Dito lang po yan sa Sky Valley Park. Grabe sulit yung pagpunta nyo dito. Marerelax talaga kayo. Ay, ang ganda o. Kita yung buong Zamboanga. Sa Kita niyo ba barangay Dulyan. Upper Dito na kami sa Pasunanga. Tama ba? Oo. Upper Pasunanga yun. Kita niyo yung view, guys. Ang ganda, di ba? Oh, wala kayong makita, no? Wala Kasi ka kapag makita. i-adjust Hindi, namin mamaya. Pag-i-adjust namin yung camera, Masisira na naman. magiging, kami, black. Ha? Klaro yun. Klaro, Okay. yun. Kaso may malaking puno. Grabe ang laki ng puno na to. Laking yan. Sarap dito mag-relapse, guys. Perfect na perfect sa ano na to. Sa gustong mag-unwind. Oh, gustong sumigaw. Tapos isigaw mong pangalan niya. Ayop ka! Tapos biglang may sasampal sa'yo. Oh. Sigaw ko dyan, no? Talo ko dyan. Buisit. Ayun. Lalayo talaga kayo sa technology. Kasi marerelax talaga kayo sa view. Parang hindi tayo sa Zamboanga. No? Oo nga eh. Kapag titignan mo dito. Tagaytay Grabe lang. to the owner of the Sky Valley Park. Thank you very much Grabe. for the accommodation. Yes Maraming po. salamat po. Ang sarap ng pagkain. Akala mo anong Sarap mo. Grabe. Hindi, sulit po talaga ang pagpunta namin dito. At saka, brother, may parang May swimming pool sila. Villa. Villa ba Nasa tawag dyan? overnight stay, Oo, no? pwede mag-overnight kayo dito. Parang may rest house sila. Yun. At saka swimming pool. Swimming pool. May sila. It's anong oras na ba? 2:28. Pero grabe, yung dito, yung Yung hangin, sobrang lamig. Para kami sa Tagaytay. Tagaytay, gano'n. Ganun yung vibe dito. Ganda talaga dito. Guys, tingnan nyo, guys. Ang ganda dito, guys. Tignan nyo guys, oh. Peace of mind talaga. Magkakaroon talaga ng peace of mind pag pupunta kayo. No comment ako, Ay. guys. No, guys. Basta follow kayo, Oo. Follow nyo yung both page ng Chill in the Sky Cafe and Sky Valley Sky Park. Yun. Balik tayo sa topic no. What advice? Ano ba yung mabibigay kong advice sa aking sarili dati? Para naman sa younger self ko, no. Pag mong gagalawin yung cellphone. Yung Bluetooth. Hindi, be strong. Especially sa the way ka mag-isip. Grabe yung pinagdaanan mo sa buhay, KD. And I can't believe na kinaya mo yun lahat. Just be strong. Yun lang yung best advice na mabibigay ko sa kanya. Kasi hindi ko ina-expect sa lahat ng mga problema na dumating sa buhay ko. Nagawa ko yun mairaos. Para ka nang tumatay eh. Ano, direct? Nablanko na kayo? Hindi naman. Sa... Damit lang yung blanco. yung damit. Drip. Yun, dapat lang talaga maging strong. Strong si KD. Hindi natin hindi ako magiging ako ngayon kung hindi mo yan pinagdaanan. And hindi ako magiging ganito ka-strong na tao kung hindi mo yan pagdadaanan. Kaya yung best advice ko para sa younger self ko is be strong human being. And drink Del Monte. Pineapple. Tin-tin-tin-tin-tin. Drink Del Monte, Akeno Monte. So yun lang talaga mabibigay kong best advice sa kanya. Be strong. Sulit po talaga pupunta kayo dito sa Sky Valley Park.
Yan, may coffee shop po sila dito sa baba and meron din silang second floor kung gusto yung medyo mataas-taas yung view na makikita nyo. Kasi makikita nyo talaga ang buong Zamboanga City. I think maganda yan pag gabi na. Gabi, no? Kasi nga, Oo. yung city light. Sila. Okay, let's proceed for our fourth and last question. Sakto lang talaga to. Fourth and last question. Do you think social media has made it easier or harder for younger Filipinos to talk openly about mental health issues like anxiety, depression, or burnout? Ako na. Okay, pasok dyan. Short answer is balance. Mm. Balance. Yung yung ginawa ng social media Mm. para sa mental health ng tao. Mm-mm. Kasi syempre, pag may problema ka, Not pwede mong hanapin yung happiness para makalimut yung problema. Either watching funny movies or Mm. funny videos. Yun. Para sa akin, yun nga, balance talaga. Yun yung ginawa ng social media. If you look closer kung ano yung effect nun sa atin, pwede mo siyang i-flip tapos sabihin mo, depende talaga sa user. Kasi pwede mong gamitin ng social media para lang just to ease stress, download ka lang ng mga videos, ganon. Or pwede din maging negative. Sige lang, brother. Okay. Pwede na-mesmerize lang kasi talaga kami sa Pwede din maging negative in terms of kung may nakikita ka bang mga kilala mo na umaasenso sa buhay. Tapos nagkakaroon ng jealousy between yourself. Hindi ko alam kung tama yung English ko, basta mag-guess yun. Alam kong gets nyo na yung gusto ko point. sabihin, yung point ko. Yun. Balance para sa akin. Short Balance. answer lang. Balance lang talaga. Pero sa akin, harder. Anong harder? Harder. Hindi ko masasagot kung tama yung question. Ay, palitan ko yung sagot ko. Delete! Epekto ng social media, di ba? If harder or easier. Para sa akin, mahirap. Para sa akin lang. Wala akong nakitang magandang influence ng social media pagdating sa mental health. Although lang mental awareness like camping, posting. Parang awareness for Mm. other di ba? Yeah. Other people. Pero kung pag talaga pag-focus I-share. sa younger Filipinos. So although pati tayo din, including din tayo. Parang wala talaga akong nakikitang magandang idudulot yung social media. Yun nga, lalo na pagpo-post ng saloobin. Although may advantage naman yun kasi na-express mo doon yung gusto mong sabihin. Meron din siyang disadvantage. Yun nga, magiging issue ka. Tapos magiging laman ka ng usap-usapan. Kung may pakialam sila sa'yo. Di ba? Tapos, tsaka yung social media kasi parang nakikita ko nagko-cause ng anxiety, depression, lahat-lahat. Kasi nga, yung sabi nga ni Brother John, nakikita mo yung ibang tao sumakses na. So, parang i-confirm mo yung, lalo na pag kilala mo. Close. Basta kakilala. Nagkakaroon ka na ng I-compare mo yung sarili mo. comparison. Siya, andun na. Ikaw wala pa. Sa place B, ako doon pa sa place A. Kailan ba akong mag-flourish? so mag-grow, basta lahat ng mga pwedeng possible reason, pwede mo yung compare yung sarili, which is magpo-cause ng anxiety mo kasi yun. Yan. May additional ka pa, brother? Additional Dun. yung order mo. Ito na ba yun? Sa question. Sa question, wala na akong... Puisit kayo. Ngayon yun, final patapos na yung question, ngayon pa nilabas mga jokes nyo. Ito na, final na. Oo. Final na, brothers. Wala. Ano yan, question? Final answer. Final answer, letter C. Okay. So, yun. Ulitin ko na lang question. Ulitin mo?
Do you think social media has made it easier or harder for younger Filipinos to talk Wag openly mo tong editan ng about Roman. mental health issues like anxiety, depression, or burnout? Siguro, wag na lang ipa-public. Group chat na lang. Hayop ka. Hindi. Ayaw naman. Eh, dapat seryoso tayo. Mental health Hindi to. kaya ako, sige. pero Eh, ano? Hindi, kasi natatawa kasi ako sa'yo. ano? Bakit? Amanda. Ayan na I-share naman. mo tapos ipa-private mo. Ano ba talaga? Only Hayop. i-only me mo lang. Tapos i-publish mo pag galit ka na. May point naman siya. At least Tapos nag-share itago siya. mo ulit or delete mo. Oo, tapos pag-post mo, 1 year ago man. Nag-share memories. Uy, seryoso po kami ha. Siguro, nakikita nyo kami nagtatawanan kasi siguro, napagdaanan kasi namin eh. Mm. Napag-shoot, tinatawanan na lang namin yung good side, hindi yung parang tinatawanan, umaking, ano, kasi syempre, baka misinterpret ba nila tayo ba? One thing din kasi sa atin kung bakit nagawa natin tumawa ng totoo, hindi yung scripted. Kasi napagtagumpayan natin yung part na saan tayo nahirapan sa buhay. Mm-mm. Iba kasi yung feeling pag alam mo nakakatawa ka ng totoo, hindi yung fake. Natural. Oo. Rich lap. Kasi syempre natapos na yung ano mo eh. Crack voice ba ako? Natapos na yung araw na nagkaroon ka ng struggle. Syempre, give yourself time to smile and laugh about what happened to your early days Oo or nga eh. past days. Syempre, no? Syempre, we're just happy na Dumaan ma-share namin yung every thoughts namin about sa mental health issues. Siguro, itong tawanan namin, ito yung tawanan ng Success. we did We made it. made it. Yun. At saka, sometimes kasi, Pero alam nyo, kung sasabihin natin we made it. Nakatakot naman. Hindi, sorry. Hindi, sorry. Alam nyo kasi, hindi, nasa ano pa lang tayo, para sa akin, parang nasa mid pa lang tayo. Ano sa mid? Hindi, parang para sa akin, ano pa lang tayo eh, kung sasabihin natin na pagdaanan natin mga problems din. Hindi pa talaga lahat. meron. And alam Meron natin pa, na oo. may dadating pa talaga na challenges sa buhay natin. Pero at And least buhay may pa. idea na tayo. Oo, may Nagkaroon idea na na, tayo oo. ng experience And when it comes of mga stress. the way na we yun. handle it, di ba? Yung yung foundation natin nandun. Yung totoo. ginamit natin, Ano na siya, nabibuild yung oo. personality At least may natin. ano na tayo, may wall na tayo, Oo. saan tayo saan Or kahit- tayo, Anong tawag doon? Staircase ba yun? Oo. Kung saan tayo aapak. yun, yun. staircase. Hindi, Stairways. elevator ako. Elevator. Escalator sa akin. Hindi, yun. Lalakad So, na lang parang, ako. pero mas builded na talaga tayo. Oo. Yun. At sometimes pag nagre-relapse tayo sa panahon nahihirapan talaga, ito parang ang sarap sa feeling, ang grateful natin. So, kasi Especially kapag nakaraos tayo. naka-araos na, di ba? na, Ayan na naman tayo sa raos na yan. na-overcome natin. Oo, na-overcome. Yun, mas maganda pa yun, overcome. Ay, raos. Harder. Anong spelling yan? Pwede Nahiraos ano o lang, harder? hirapan lang. Okay. Oo. Yun. Hindi, yung Loko. tulad ng sinabi ko earlier, mas okay din nun, pag ay, seryoso na, oh. Pag, ano yung sinabi mo kanina, brother, yung word na ginamit mo? Ano? Comfortable ba yun? Pag mag-post? Oo. Okay, pag Do comfortable, what makes you comfortable. ayun, yun, insert sa question ko. Insert caption. Pag comfortable ka naman mag-post at it is your anxiety, depression, pag mag-post, do it. Do it responsibly lang. Oo. Nun. And siguro, at saka alam din lahat, nagko-cause din yung social media like ng insecurity kasi nga nakikita natin or nako-compare natin yung ibang tao sa sarili natin. As much as possible, wag i-compare yung Sarili. yung isa pang word, yung page 1, yung page 20 nila sa page 1. Yun. Do you think social media has made it easier or harder for younger Filipinos to talk openly about mental health issues like anxiety, depression, or burnout? Para sa akin is Letter A. parang sa akin easier.
parang nase-share nila yung ano nila, So, sa akin balance, kay kay brother D harder, harder, sa'yo easier. easier, oo. Oo. Eto, maganda 'to kasi may kanya-kanya kaming perspective sa Kami understanding, bias. Hindi kami bias, hindi Oo, kami bias. ito dito kayo kasi dito kami masaya, Mm, hindi gano'n. So, sa akin balance, harder, easier. easier. Oo. So, Para sa akin easier. Kasi choose. yun, mas nase-share ng mga tao yung especially yung mga depressed na mahiyain na ano ba tawag dito? Ma-express nila yung sarili nila sa social media, especially 'pag yung tao na yun Pero is may question ako sa'yo, mm, brother KD. mm. Sige sabihin natin mas easier 'no, para sa'yo in perspective mo, pero para sa'kin dapat maging ready ka din sa iba-backlash nila sa'yo. Like, Oo. itong tao daming problema, kailangan pa bang i-share? Hindi naman dapat. Mm. Kasi may mga gano'n, Meron 'di talagang ba? mga tao So, ganyan na ano yung response mo sa gano'ng tao na parang lahat ng problema mo sa buhay shine-share mo gano'n Binabash. o binabash ka either wala. problema ba sa pamilya, sa ano, yung kasi yung para sa'kin parang iba. Hindi, para sa akin naman if ayaw mo naman talaga like or ayaw mo naman talaga mga makasagot ng mga gano'n or mangyari sa mga yung nagko-comment, 'di ba? Wag ka na rin yung mag-post. Hindi, okey lang naman din 'di ba mag-post pa. Pero kung gusto mo na ikaw lang talaga ang nagse-share, I-private. private mo na lang. Same answer. O ganito Hindi naman only me, pero walang naka-off yung comment section. Tignan nyo guys, gaano ka-kwan guys. Tignan nyo gaano ka-common yung mga sagot namin guys. Sa akin, balance. Kay Brother C, pwede mo i-share pero only me. Only me. Siya nag-i-interconnect kay Brother KD. Kung hindi mo talaga pigilan, i-share mo. Pero private na, only me din. Diba? Ganun. It all boils down to do not share. Joke lang. Joke lang. Yan, iba-iba lang din Iba-iba talaga. lang talaga yung atake natin. Balance, harder, easier. Yun. So yun, para sa akin, yun lang talaga is easier para sa akin kasi nase-share na talaga sa social media yung mga mental health problems, mga ano, ways na gusto mong i-share or paano ba ma-express yung problem mo na inisip mo sa utak mo na paano ba 'tong gawin, paano ko ba 'to, no? Tapos parang yung way mo din is parang nagsisik ka na rin ng other opinion sa mga ibang tao, parang gano'n, eh. At yung mga tao na gusto talaga maksik ng psychiatrist, Do advice ko kung di niyo kaya, kung di niyo afford na true actual talaga na doktor 'no, may mga application na kasi sa Play Store at saka sa Apple and Android. May mga application na kasi na kung saan pwede kayong kausapin ng virtual ata yun. Basta pwede kayong mag-seek ng ng guidance. Di ko lang alam pero feeling ko may free application ata ganyan or meditation. Makinig ka lang sa mga boses tapos yung mga sinasabi niya paparelax. Actually, yan brother yung nakaano sa akin. Tulong. Meditation. Bukod sa prayer is a form of meditation din. Pero iba talaga yung meditation. Yung nagme-meditate ka, yung wala kang iniisip. Kundi yun. Sarili mo lang, yung parang Blanco lang. mindfulness mo, kumakalma lahat. Yun parang nakaano sa akin. So Kasi grabe din ang anxiety ko. Brother, nung 2021 to. Sa sobrang di ako ma-expressive na tawa, pero sa sobrang bigat ng anxiety ko, nakasigaw ako. Talaga? Gulat ng mga kaibigan ko kasi akala nila nangyari. Ang ingay, sobrang ingay. Tapos tambak lahat ng iniisip. So, wala yung feeling na helpless ka. Tapos nung nag-practice ako ng meditate, yung kumalma. Nakatulong Liwanag talaga. ang buhay. Ito, naging tarantado na. And we are happy na ganun yung nangyari sa mga buhay-buhay namin. Especially pagdating sa mental health and we are Music thankful. video si Derek. Oo nga eh. Ano yung sa karaoke? Yung may lyrics sa baba? Oo. Visit. Hindi, for us, maganda na talaga yung napag-uusapan natin tong ganito. This month is about mental health. So, month of mental health po tayo ngayon. So, sa mga hindi nakakaalam,
or sa mga nakakaalam, ayan, alam niyo na po. Mental awareness din. Mental health awareness talaga tayo for this May 1 hanggang May 31. So, And this episode, special episode for mental awareness. awareness. So, yun, sa mga taong na-feel nyo na depressed kayo or something ganyan, you need to open it up. Yun. Again, special thanks to Chill in the Cafe here at Sky Valley Park. Yun. Located at Tulian Upper Paso Nangka, Zamboanga City. Yun. Makikita nyo yung buong Zamboanga dito. May mga clouds na po na dumadaan-daan sa bundok. Shoutout nga pala sa mga kaibigan ko dyan sa amin, sa mga barista ko, Uto Shoyan, Yes. Toto, Naip, sino pa ba? Sila lang ata. Wow. Ay, Uto Nas. Saka, if gusto nyo uminom ng murang milk tea, guys, visit nyo Starbucks. Remind ko lang, ito yung main camera natin. Baka nakalimutan nyo. Ulitin ko. Guys, if gusto nyo murang milk tea sa may Talon-Talon, we are located at Sampaloc Drive. Yun. Visit Starbucks Coffee. Yun. Again, thank you for our location for this episode 6, Sky Valley Park, with the coffee shop nila is Chill. Oo nga eh, no? Ano man yan? Very relaxing. That's man. 10, Diba? 9, 8, 7. Yun, again, no, sobrang... Hindi, masasabi ko lang, masarap yung coffee nila. Very relaxing yung vibe dito sa Chill in the Sky Cafe. And meron po silang first floor and second floor. Makikita nyo po sa video. May i-share na lang kami. Montage, yun. May mga kabayo sila dito. Kung gusto mo magpakaala FPJ, meron silang isang kabayo at isang puting kabayo at isang brown na kabayo. And meron silang Pool. Rest house. Oh, yun, rest house. Rest house with swimming pool. Parang may nakita akong post parang nagki-cater sa ng wedding. Oo nga eh. Yes, nagka-cater din sila for wedding. Mga event. Oo. Private events yun. Inquire lang kayo sa Facebook page nila. At yung Facebook page, papakita na lang po namin. Yan. Ganun. And yun, I think that's it for our episode. 6. Maraming salamat sa panonood dito sa episode 6 about mental health issues, mental health awareness, mga pinag-uusapan namin, and see you guys In on the next episode 7. 7. Yun, maraming salamat. Peace out, everyone. Arigatou gozaimasu. Zamboanga Podcast Disclaimer. The views and opinions expressed in this podcast are solely those of the hosts and guests and do not necessarily reflect the views of any affiliated organizations, sponsors, or the quote, city of Zamboanga itself. This podcast is intended for entertainment purposes only. Some episodes may contain mature or sensitive content, so listener discretion is advised. If you don't agree with something, that's totally fine. Let's just respect each other. Nothing personal. It's all in good fun. We're here to share stories, laugh about the good times and the embarrassing ones, and keep it real. So sit back, relax, enjoy, and don't take life too seriously.